Ang kwento ay nagsisimula sa Ministry of Magic, kung saan may bagong minister na napili. Nangangako siya sa lahat na palalayain niya ang buong mundo mula sa kamay ni Voldemort. Samantala, binubura ni Hermione ang alaala ng kanyang mga magulang at umaalis na sa kanilang bahay. Si Harry naman ay inihahanda ng dalhin sa isang ligtas na lugar. Dumating si Snape sa Malfoy Manor, kung saan nagtitipon sina Voldemort at ang mga Death Eaters. Nakabitin sa ere si Charity Burbage, ang professor ng Muggle Studies, sa gitna ng mesa. Pinag-uusapan nila ang paglipat kay Harry sa susunod na Sabado, papunta sa bahay ng isang miyembro ng Order of the Phoenix. Gustong patayin ni Bellatrix si Harry, pero iginiit ni Voldemort na siya mismo ang dapat pumatay dito. Ang problema, pareho ng core ang wand ni Harry at ang wand ni Voldemort, kaya hindi sila makakalaban ng maayos. Kaya kailangan niya ng ibang wand. Kinuha niya ang wand ni Lucius Malfoy at ginamit ito para patayin si Charity. Pagkatapos, inutusan niya si Nagini na kainin ito. Dumating ang Sabado. Mag-isa lang si Harry sa bahay nang biglang dumating ang 13 tao. Kabilang sa kanila si Mad-Eye Moody. 6 sa kanila ang uminom ng Polyjuice Potion para magmukhang si Harry, upang makalipad silang sabay-sabay at ligtas na makatakas. Lahat nagpapanggap na siya si Harry. Sina Hermione, Ron, Fred, George, Fleur, at iba pa ay nag-transform. Kasama ni Harry ang totoong si Hagrid. Habang nasa ere sila, biglang inatake sila ng mga Death Eaters. Si Hedwig ang unang namatay. Habang naglalaban sila, biglang lumitaw si Voldemort at tinarget si Harry. May isang miyembro ng order na namatay habang pinoprotektahan siya. Nawalan ng malay si Harry habang nasa ere. Pagkagising niya, muntik na siyang tamaan ng spell ni Voldemort, pero kusa umaksyon ang wand ni Harry at na-counter nito ang sumpa. Nabali ang wand na hiniram ni Voldemort. Nakaligtas ng kaunti si Harry, at patuloy na pinalipad ni Hagrid ang motorbike hanggang sa makarating sila sa burrow. Isa-isang dumating ang iba pa. Sugatan si George, may dugo sa kanyang tenga dahil tinamaan siya ng sumpa ni Snape. Kinagabihan, dumating din sina Lupin at ang iba pa. Nag-aalala sina Ron at Hermione sa mga susunod na mangyayari. Napagpasyahan ni Harry na umalis na lang para wala nang madamay pa sa kanya. Pero pinigilan siya ni Ron, at sinabing hindi lang ito laban ni Harry, ito ay laban ng buong Wizarding World. Kinabukasan, abala na ang lahat sa paghahanda para sa kasal ni Bill at Fleur. Sa gitna nito, nalaman ni Harry na may sinulat na aklat si Rita Skeeter tungkol kay Dumbledore, ng mga eskandalo at lihim. May isang artikulo rin tungkol sa isang misteryosong simbolo. Pagkatapos, dumating ang bagong Minister of Magic dala ang huling habilin ni Dumbledore. Natanggap ni Ron ang Deluminator. Si Hermione naman ay binigyan ng isang aklat ng mga fairy tale. Si Harry ay binigyan ng Golden Snitch na nahuli niya sa kanyang unang Quidditch match. Dapat sana ay matatanggap din niya ang Sword of Gryffindor, pero ayon sa Ministry, hindi ito pag-aari ni Dumbledore kaya hindi ito pwedeng ipamana. Nawawala na ngayon ang espada, at wala ni isang nakakaalam kung nasaan ito. Habang nagaganap ang kasiyahan sa kasal, bigla itong sinalakay ng mga Death Eaters. Nag-e-enjoy ang lahat sa kasal. Dumating si Luna kasama ang kanyang ama, na may suot na kwintas na may kakaibang tatsulok na simbolo. Kapareho ito ng simbolo mula sa The Tale of the Three Brothers. Nilapitan siya ni Harry dahil kilala itong malapit na kaibigan ni Dumbledore. Biglang lumitaw ang isang Patronus at naghatid ng nakakagimbal na mensahe, patay na si Scrimgeour, at ang Ministry of Magic ay tuluyan ng nahulog sa kamay ni Voldemort. Paparating na ang mga Death Eaters. Biglang nagkagulo. Nagtakbuhan ang lahat sa takot. Agad na nag-disapparate sina Harry, Ron, at Hermione. Lumitaw sila sa isang kalye at agad na nagtago. Binuksan ni Hermione ang kanyang mahiwagang maliit na bag at agad na naglabas ng mga normal na damit para sa kanilang tatlo. Nagpalit sila ng kasuotan at mabilis na tumungo sa isang kafe. Habang pinag-uusapan nila kung anong susunod na gagawin, biglang dumating ang dalawang Death Eaters. Nagkaroon ng labanan, pero nagtagumpay ang grupo sa pagpapatumba sa mga kalaban. Pagkatapos ng laban, binura ni Hermione ang alaala ng dalawa. Habang naglalakad sila palayo, pumunta sila sa isang liblib at tagong lugar para magtago. Kahit saan sila magpunta, delikado pa rin. Kinabukasan, nanaginip si Harry na nasa dating bahay ni Sirius. May naririnig siyang boses na tumatawag sa kanya. Nang sinundan nila ito, napagtanto nilang si Regulus, ang kapatid ni Sirius, ang orihinal na kumuha ng locket na Horcrux kay Voldemort. Lumitaw si Creature, ang house elf.
Nang tinanong nila kung nakita na ba niya ang katulad na locket, sinabi niyang ninakaw ito ni Mundungus at ipinagbili. Inutusan nila si Kreacher na hanapin si Mundungus. Doon nalaman ng grupo na ang locket ay may lamang bahagi ng kaluluwa ni Voldemort, isa na namang Horcrux. Maya-maya, nalaman din nila na ang bagong Minister of Magic na si Paus Thickness ay kontrolado na ni Voldemort. Kasabay nito, may panibagong kampanya na nagsimula. Si Harry ay tinagurian ng Undesirable Number 1, at nakapaskil na ang mga wanted poster niya kahit saan. Pati ang Diagon Alley ay pan na ng propaganda at mga mangangalakal ng itim na mahika. Nahanap nila si Mundungus, at sa huli ay umamin ito na ibinigay niya ang locket kay Dolores Umbridge. Kaya gumawa sila ng plano para makapasok sa Ministry of Magic. Anabangan nila ang 3 empleyado sa labas at ginamitan ng Polyjuice Potion para makuha ang kanilang anyo. Gamit ang pampublikong banyo bilang pasukan, lihim silang nakapasok sa loob ng ministry. Si Ron, na nakadisguise bilang empleyado, ay sinabihan ng isang katrabaho na umuulan daw sa loob ng opisina niya at kailangan niya itong ayusin bago ito makaapekto sa interogasyon ng kanyang asawa. Naghiwa-hiwalay sina Harry, Ron, at Hermione para tapusin ang kanilang misyon. Si Hermione, na nakadisguise bilang assistant ni Umbridge, ay sumunod sa kanya papasok. Samantalang si Harry, na naganyong si Runcorn, ay nagtungo sa silid kung saan nagkakatipon ang mga empleyado ng ministry. Kunyari silang mga tauhan ng gobyerno. Narating nila ang opisina ng Muggle-born Registration Commission. Nang makita ito, gumawa siya ng paraan para makalikha ng abala at palihim na pumasok sa opisina nito. Sinubukan niyang gamitin ang Accio Spell para kunin ang locket, pero hindi ito gumana. Sa halip, nadiskubre niya na lubusan ng kontrolado ni Voldemort ang buong ministry. Lumabas siya sa opisina at muling nakipagtagpo kina Ron at Hermione. Pumasok sila ni Hermione sa courtroom kung saan iniinteroga ni Umbridge ang isang Muggle-born na mangkukulam. Naglalakbay sa itaas ang mga Dementors, tila handang umatake anumang oras. Inaakusa ni Umbridge ang babae na nagnakaw ng wand at iginiit na hindi siya isang tunay na mangkukulam. Sa puntong iyon, hindi na. Napigilan ni Harry ang sarili at bumalik na sa kanyang totoong anyo. Bigla niyang inatake si Umbridge at pinatulog ito gamit ang isang stun spell. Bumaba ang mga Dementors, pero mabilis na kinuha ni Hermione ang locket at agad silang tumakas. Habang umaalis, nakipaglaban sila sa mga Death Eaters na humabol sa kanila palabas ng ministry. Sa tulong ng mahika, nakatakas sila at nag-operate papunta sa kagubatan. Sa gitna ng pagtakas, malubhang nasugatan si Ron. Ibinunyag ni Hermione na sa kaguluhan, may isang Death Eater na nakahawak sa kanya habang sila'y nag-operate, at nasaktan si Ron habang sinusubukang iligtas siya. Agad niyang pinahiran ng Essence of Dittany ang sugat ni Ron para mapagaling. Dahil nanghihina pa ito, sinabihan niya si Harry na maglagay ng protective enchantment sa paligid para maging ligtas sila. Kinabukasan, sinubukan nilang sirain ang locket pero walang gumana. Naiinis na si Harry at nagtatanong kung bakit hindi man lang ipinaliwanag ni Dumbledore kung paano ito dapat sirain. Napagtanto nilang hindi basta-basta masisira ang locket, kaya't kailangang may laging magsuot nito para hindi ito maaga. Si Harry ang voluntaryong unang magsusuot nito. Habang suot niya ito, nakakita siya ng mga pangitain, si Voldemort na kinu-question si Grigorevich, isang wandmaker, tungkol sa kinaroroonan ng Elder Wand. Nakita niyang pinatay ni Voldemort si Grigorevich nang wala itong maibigay na sagot. Sa gubat, nagmungkahi si Hermione na magsayaw muna sila para makalimot kahit sandali. Sumang-ayon si Harry at sumayaw sila, umaasang mapangiti si Hermione. Nagdesisyon ang grupo na magpalitan ng pagsusuot ng locket. Pero habang tumatagal, lalo lang sama-sama ang pakiramdam ni Ron. Ramdam niyang palapit ng palapit sina Harry at Hermione sa isa't isa. Nagsimula siyang magalit at maghinala. Iniisip na may mga itinatago ang dalawa sa kanya. Hanggang sa hindi na niya kinaya, nagwala siya, nakipagtalo sa kanila, hinubad ang locket at lumayas. Naiwan si Hermione na labis ang sakit ng loob, pero hindi na siya sumunod pa kay Ron. Hindi pa rin bumabalik si Ron, at iniisip ngayon ni Hermione na baka may relasyon sila ni Harry. Dahil sa sakit at pagkabigo, naging tahimik siya at lalong lumayo. Sa pagnanais na pasayahin siya kahit kaunti, niyaya siya ni Harry na sumayaw. Sandali silang nagpakasaya, pero hindi rin iyon sapat para maibsan ang bigat sa puso ni Hermione. Lumipas ang mga araw na wala pa ring nangyayari. Isang araw, habang malalim ang iniisip ni Harry, hindi sinasadyang nahalikan niya ng labi ang Golden Snitch. Biglang lumitaw ang mga salitang, "I open at the close." Ibinahagi niya ito kay Hermione. Ilang araw pagkatapos,
Habang nagbabasa si Hermione, ipinakita niya kay Harry ang isang simbolong kahugis ng tatsulok. Doon niya naalala, iyon ang kaparehong simbolo sa kwintas na suot ng ama ni Luna. Nagpasya silang puntahan ang tinitirhan ni Bathilda Bagshot sa pag-asang makakahanap sila ng karagdagang sagot. Gabi ng Pasko nang sila'y mag-disapparate papuntang Godric's Hollow. Habang nag-iikot, napansin nila ang parehong simbolo na nakaukit sa isang lapida. Biglang may matandang babae na lumitaw at tinawag sila gamit ang kilos ng kamay. Si Bathilda Bagshot iyon. Sumama sila papasok sa bahay nito na halatang sira-sira at inabandona. Nakita niya ang isang litrato ng batang lalaking minsang nagnakaw ng bagay mula kay Grigorevich. Napagtanto ni Harry na si Gellert Grindelwald iyon. Tila gustong magsalita ni Bathilda, pero may kakaiba sa kanya. Huli na nang maunawaan ni Harry, hindi talaga si Bathilda ang nasa harapan nila. Ang katawan nito ay kontrolado ni Nagini, ang ahas ni Voldemort. Bigla silang inatake. Mabuti na lang at nakatulong si Hermione kay Harry para makatakas. Kapwa silang sugatan, pero nakaligtas. Samantala, nababahala rin si Hermione dahil nabasag ang kanyang wand sa labanan kay Nagini. Nang gabing iyon, si Harry, nasuot pa rin ang locket, ang nakatokang magbantay. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang Patronus sa gubat. Sinundan niya ito hanggang sa mapadpad siya sa isang nagyayelong lawa. Sa ilalim ng yelo, nakita niya ang Sword of Gryffindor na nagniningning. Tumalon siya sa nagyayelong tubig para kunin ito, pero habang lumalangoy, sinimulang higpitan ng locket sa kanyang leeg, tila gusto siyang lunurin. Biglang may tumalon at sumagip sa kanya, si Ron. Nakuha rin ni Ron ang espada at tinulungan siyang makaalis sa tubig. Nagpasya silang sirain na agad ang Horcrux. Sinabi ni Harry kay Ron na sa pagbukas ng locket, dapat handa na siyang tamaan ito agad. Nang bumukas ang locket, lumabas ang mga boses at imahe na tila ginugulo ang isip ni Ron, sinasabing hindi siya mahal ng kanyang ina, at sina Harry at Hermione raw ay umiibig sa isa't isa. May lumabas na nakakatakot na mga imahe, mga gagamba at baluktot na bersyon ni na Harry at Hermione. Sandaling natigilan si Ron, pero naglakas loob siyang gamitin ang espada at winasak ang locket hanggang sa mabasag ito sa maliliit na piraso. Pagbalik nila kay Hermione, galit na galit ito nang makita si Ron. Kahit halatang natuwa siyang ligtas ito, hindi pa rin niya mapigil ang magalit. Ipinaliwanag ni Ron na agad sana siyang babalik pero hindi niya sila mahanap. Umaga ng Pasko, nagkampo raw siya malapit sa tent nila. Narinig niya ang boses ni Hermione sa Deluminator at sinundan ang ilaw hanggang sa makabalik siya. Nagnakaw rin siya ng wand mula sa isang snatcher at iniabot ito kay Harry, kahit na hindi ito masyadong maayos gamitin. Napansin naman ni Hermione na paulit-ulit na lumilitaw ang mahiwagang simbolo. Iginigiit ni Hermione na kailangan nilang puntahan si Xenophilius Lovegood dahil ang simbolong iyon ay paulit-ulit na lumalabas sa The Tales of Beedle the Bard, at palaging konektado sa isang partikular na wizard. Hindi raw iyon maaaring isang coincidence lang. Naniniwala silang may mas malalim itong kahulugan. Naghandang bumiyahe ang grupo at nagtungo sa bahay ng pamilyang Lovegood. Pagdating nila, sinalubong sila ni Xenophilius, ama ni Luna. Tinanggap niya sila sa loob ng bahay, pero halatang kabado at kakaiba ang kilos. Pasko noon, pero tila napakatahimik ng bahay. Napansin ni Harry na wala si Luna. Nang tanungin siya, sagot lang ni Xenophilius, umalis lang siya sandali. Nakita ni Harry ang parehong simbolo at agad siyang nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Xenophilius na iyon ang tanda ng Deathly Hallows. Si Hermione, na hindi pa ito narinig kailanman, ay tahimik na nakinig habang ikinukwento niya ang alamat. Binasa ni Hermione ang kwento mula sa The Tales of Beedle the Bard. Ikinwento niya na minsan, may tatlong magkakapatid na wizard na nakasalubong ng isang ilog na napakadelikado para tawirin. Gumamit sila ng mahika at gumawa ng tulay. Pero si Kamatayan, na karaniwang kumukuha ng mga nalulunod sa ilog, ay nabigo, kaya't nagkunwari siyang tuwang-tuwa at binati sila. Bilang gantimpala, pinayagan niyang humiling ang bawat isa ng kahit anong gusto nila. Ang panganay na kapatid ay humiling ng pinakamakapangyarihang wand sa buong mundo. Kaya't si Kamatayan ay gumawa ng Elder Wand mula sa sanga ng punong Elder. Ang pangalawang kapatid, arrogant at puno ng pagmamataas, ay humiling ng kapangyarihang buhayin muli ang mga patay. Binigyan siya ni Kamatayan ng Resurrection Stone. Ang bunsong kapatid naman ay mapagkumbaba. Humiling siya ng bagay na magpapahintulot sa kanyang makalayo nang hindi nasusundan ni Kamatayan.
kaya't binigyan siya ng isang cloak of invisibility. Ginamit ng panganay ang kanyang bagong wand upang patayin ang kanyang kaaway at ipinagyabang ang kapangyarihan niya. Pero kinagabihan ding iyon, pinatay siya ng isang inggit na wizard at ninakaw ang kanyang wand. Ang pangalawang kapatid naman ay ginamit ang bato upang ibalik ang babaeng minahal niya noon. Ngunit ang babaeng iyon ay malamig at tila wala sa tamang mundo, nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Dahil sa sobrang sakit at pagkabigo, siya'y nabaliw at nagpakamatay. Samantala, ginamit ng bunsong kapatid ang invisibility cloak upang magtago kay kamatayan sa loob ng maraming taon. Hanggang sa siya'y tumanda na. Bago siya tuluyang lumisan, iniabot niya ang cloak sa kanyang anak at sa kanya maluwag na tinanggap si kamatayan na parang matagal ng kaibigan. Ipinaliwanag ni Xenophilius na ang simbolo ng Deathly Hallows, ang tatsulok na may bilog sa loob at guhit sa gitna, ay kumakatawan sa tatlong regalo, ang Cloak of Invisibility, ang Resurrection Stone, at ang Elder Wand. Kapag pinagsama ang tatlong ito, ang may hawak ay nagiging Master of Death. Ibinahagi rin niya na may ilan daw na naniniwalang hindi lang alamat ang tatlong magkakapatid, sila ay tunay na mga wizard, at ang kanilang tunay na pangalan ay ang mga Peverell Brothers. Habang nagkakape na sana, tila dinadahan-dahan ni Xenophilius ang kilos niya. Si Harry, Hermione, at Ron ay nag-aayos ng umalis, pero bigla siyang nagsalita, wala raw makakaalis. Nagulantang sila, ipinagkanulo pala sila ni Xenophilius. Dahil sa labis na pagkabahala, pinagtangkaan niyang ipagpalat si Harry sa mga Death Eaters kapalit ng anak niyang si Luna, na banihag nila. Tumawag siya ng tulong. Sa oras na binanggit niya ang pangalan ni Voldemort, na may sumpa, nag-activate ito ng magical alert. Biglang dumating ang mga Death Eaters. Nakatakas agad sina Harry, Ron, at Hermione, pero hindi rin sila nakalayo. Nahuli sila ng mga Snatchers sa gubat. Well, don't hang about. Snatch 'em! Mabilis na nagbato ng spell si Hermione upang baguhin ang hitsura ni Harry para hindi siya makilala. Dinala sila ng mga Snatcher sa Malfoy Manor. Doon, naisip ni Harry na hinahanap ni Voldemort ang Elder Wand, at maaaring nakalibing ito kasama ni Dumbledore. Ikinulong sila habang naghihintay ng taga-kilala. Nasa dungeon din sina Luna Lovegood, Ollivander na Wandmaker, at si Griphook na Goblin. Nang makita ni Bellatrix ang Sword of Gryffindor na dala nila, nagpanik siya. Dapat daw ay nasa vault ito sa Gringotts. Sa takot na ninakaw ito, sinimulan niyang pahirapan si Hermione para makuha ang totoo. Samantala, nasa basement pa rin sina Harry at Ron. Dumating si Dobby, ang house elf, gamit ang mahika para tulungan sila sa pagtakas. Nang bumaba si Peter Pettigrew para tingnan sila, agad siyang inatake nina Harry at Ron. Sa itaas ng bahay, hinarap nila muli si Bellatrix. Hawak niya ang kutsilyo sa leeg ni Hermione, pinagbabantaan niyang papatayin ito kung hindi ibabalik ng goblin ang espada. Malapit nang tawagin si Voldemort, pero muli, dumating si Dobby. Binagsakan niya ng chandelier si Bellatrix, sapat para maihiwalay ang grupo. Nailigtas si Hermione, at nakuha ni Harry ang kanilang mga wand. Pero bago sila makapag-disapparate, ibinato ni Bellatrix ang kanyang kutsilyo. Nakapag-disapparate sila patungo sa Shell Cottage. Ligtas na silang lahat, ngunit nasugatan si Dobby ng saksak. Nilingan ni Dobby si Harry at sinabing masaya siyang makasama ang kanyang kaibigan, si Harry Potter. At sa mga kamay ni Harry, pumanaw si Dobby. Sa labis na dalamhati, naghukay si Harry gamit ang sarili niyang mga kamay. Inilibing niya si Dobby nang hindi gumagamit ng kahit anong mahika. Samantala, nagtungo si Voldemort sa libingan ni Dumbledore. Binuksan niya ito at ninakaw ang Elder Wand. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng Harry Potter and the Deathly Hallows. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Joshua, Jo Malcolm Anian, Anthony Jr. Agulos, Jo Andrew, Benny Gay Romal, Ethan Cambie, John Paul Pitogo from Lapu-Lapu, Cebu City, Jomar Jovovich from Ghana, Naidan Kiefer Martinez from Malabon, Pagjing Vlog from Numancia, Aklan, at Yeni Gamban from Mindanao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.